Okay, alright yan. Welcome back ulit sa Rapido TV at kumusta po mga kababayan, mga kaibigan, at muli po tayong gagawa naman ng isang reaction video dito nga sa bakbaka, no? O itong pagbigwas ng isang vlogger dito po kay Epipanyo Labrador at tinatawag pa nga itong support umano itong si Epipanyo Labrador, mga kababayan. Talagang nakakatawa po itong pirada, no, ni Rondy News TV. Ayan po mga kababayan, at ito nga kayo na rin po ang magbigay ng inyong public opinion o humusga dito nga sa banat o pagbigwas ni Rondy News TV kay Epipanyo Labrador. Tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ito'y tungkol na naman kay Epipanyo Labrador o sa totoong buhay Richard Palacio, ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay support naman. Pero bago natin bakbakan itong hindot na itong si Epipanyo Labrador, ipaalala ko lang sa ating mga kababayan, huwag nating kalimutan na piliin sa darating na eleksyon ang Team Suka, mga kababayan. Huwag tayo sa Team Sinuka. Dahil mga bangag yan, mga kababayan. Katulad din yan ni Epipanyo Labrador na laging sumisinghot ng utot ng demonyo. Kaya yung utak niya ay puro hangin na. Kaya nga, ano na lang yung pinagsasabi. Nanakot pa. Kaya mga kababayan, kaming mga bumabanat kay Epipanyo Labrador, kami mga bumabanat sa administrasyong ito, natakot na tuloy kami. Nanginginig na kami sa takot kay Epipanyo Labrador dahil siya lang yung bukod tanging vlogger na supot, na mayabang, na duwag, na nagtatago, na nagpipismas, mga kababayan. Nagtapang-tapangan. Pero nga ang katotohanan, sobrang duwag naman yan. Kaya nanginginig, tumitindig lahat ng balahibo ko sa katawan kay Epipanyo Labrador. Natakot ako sa kanya. Pati nga si Captain Dado daw, takot na daw sa kanya. Eh di wow! Takot si Captain Dado. Nakakatawa. Baka pati si General Mitran, natakot na rin sa'yo. Baka si Senador Bato de la Rosa, na dating general, baka takot na rin sa'yo. Grabe ito, mag-angat ng bangko itong hindot na ito. Tumatayo, pati tayo nga ako tumatayo sa takot sa'yo, Epipanyo. Sige, magpakita ka nga ng mukha mo kung talagang matapang ka. Sige nga, inahamon kita. Hindot ka. Huwag kang magyabang. Yung mga dati daw mga bayani, nagtatago naman daw sa bundok. Hindi wa bayani. Bayani daw siya. Katulad daw ng mga dating mga bayani sa ating bansa, mga nagtatago din naman daw talaga sa bundok. Palusot ka pa. Talagang ganun ka talaga, nagtatago ka talaga sa bundok dahil sobrang duwag ka, sobrang takot ka, sobrang tawag nito mga kababayan, yung budol ka, nangutot ka sa iyong mga supporters. Humihingi ka ng tulong, humihingi ka ng pambiling bigas. Gusto mo badalan kita ng ilang sakong palay bang gusto mo? Malapit na kaming mag-ani. Gusto mo badalan kita ng palay? Gusto ibigay mo kasi yung address mo. Kasi yung Gcash mo, sabi mo nga kahapon, pinalitan mo na. Siguro may nakapagsabi, uy, yung Gcash mo, ando na kay Rondy TV mo, baka Rondy TV News, baka mamaya i-publish doon. Kaya nagpalit ng ito. Ano pala mga kababayan yung Gcash pala, yung kay Ma'am Joyce, yung Gcash pala ni pagkwentuhan muna tayo yung Gcash pala ni Epipanyo Labrador, yung mga pinapadala niya sa kanyang mga subscriber noon ay sa kanyang anak pala. Ang may-ari daw ng Gcash na yan, yung anak ni Epipanyo Labrador. Ibig sabihin mga kababayan, napaka walang hiya talaga. Napakakapal ng mukha mo. Ginamit mo pa yung anak mo para sa panguhot-hot mo, para sa pambubudol mo. Kaya kunwari ka nagtapang-tapangan kahit hirap na hirap ka na, inamin mo, na hirap ka na sa kalagayan mo. Pero pinili mo yan dahil mas mabilis ka makapangluko ng tao. Nakakapira ka dahil sa yung pangbubudol.
Di ba mga kababayan? Grabe. Yan daw yung may-ari ng GCash, anak ni Epipanyo. Ibig sabihin, pati anak niya, idinamay sa kanyang kalukuhan. Walang hiya talaga. Sobrang walang hiya ka. Saan ba yung mukha mo? Duduruin ko. Dito. Gusto ko duruin talaga yung mukha mo. Naghamon-hamon ka pa kay Boss Dada. Baka'y balibag ka ni Dada. Baka'y babalibag ka ni Boss Dada. Itsugas kang tao ka. Talaga namang walang utang na loob yang si Marcos eh. O ako nagsabi rin ako, walang utang na loob. Walang utang na loob talaga yung totoo yan. Pagkatapos niyang gamitin ang Isiminay, pagkatapos niyang gamitin si BP Sara, pagkatapos niyang gamitin si Pastor Kibuloy, pagkatapos niyang gamitin ang INC, akala mo, di ko alam, nasa Philippine Arena ako. Nung panahon na andoon sila BP Sara at saka itong si Bangag. Andoon ako, alam ko, ginamit ang Philippine Arena nung nangangampanya, yang si Marcos. O sino ba yung mga nakapunta doon sa Philippine Arena? Sabihin niyo sa akin kung sinungaling ako. Huwag mo akong paglulukuhin, ipipan niyo. Ito na mga kababayan ha. Sabay-sabay natin itong panoorin. Mananalo't mananalo pa rin ang aming mahal na Pangulo. Dahil sa buong Luzon pa lang, sulit na. Sulit yan. Kung meron ng mga Duterte Na, mayroon ng ano, 99% dumaan. 99% pagdating sa Luzon, lalo-lalo na sa Bisaya, Naku po! na kung saan ay binuhusan, tinulungan ng husto ng ating mahal na Pangulo, na kung saan yung hindi na ibigay ng dating administrasyon ay naibuhos sa kanila, na ibigay sa kanila, lalo na sa parting Mindanao. Ito na mga kababayan. Diba? So Visayas daw, panalo daw si Marcos dahil binuhusan daw ng tulong. Saan yung tulong? Asan yung tulong nga? May nakakatanggap ba dito sa aming banda? Mayroon daw tulong. Kunwari lang mayroon. Nakalista sa papel. Pagdating naman ng araw, wala. Anong sinasabi mo mananalo sa parting Mindanao? Ito, napakabugok talaga nitong tao na ito. Kung may bugok pa sa lahat ng bugok, kung yung itlog na hindi napisa, ang tawag si Bisaya ng bugok, kung mayroon pa talagang bugok sa lahat ng bugok, ito na yung tao na ito. Ito na yung mga kababayan. Grabe, sobra. Na kung saan napakaraming mga nitibo, napakaraming mga kababayan natin dyan na nabigyan ng mga lupain na hindi na ibigay Nasaan? ng nakaraang administrasyon. Diba? So, huwag mong ipagmalaki. Ikaw demonyo ka, ikaw si Raulo ka, ikaw Mongol, unawain mo muna sinasabi mo bago ka magsalitang Mongol. Naku, tinamaan na naman siya niya mo. Sa ganun, hindi kita nasasagasaan. Naku po. Ayoko managasa eh. Kapag ganun ka bobo, kasi Raulo ka gago, yung isang vlogger, sasagasaan kita. Ha? Sasagasaan kita. Kaya mag-ingat, para hindi kayo matatikim ng birada ni Pipan. Naku po. Naku, Diyos ko, nanginginig ako. Nag-iingat na. Kasi baka mapanood ko yung mga vlog nila. Natatakot, tingnan nyo si Dado ngayon. Nanginginig ako sa takot kay Bipanyo. Lagot na lagot. Nanginginig ako. Hindot ka, huwag mo kaming tatakot-takutin. Hindot ka, huwag mo kaming tatakot-takutin. Mananakot ka pa? Subukan mo nga. Sinasabi mo pang 20,000 lang yung ulo namin. Baka yung ulo mo walang mahalaga yan. Pag pumunta ka dito sa amin, patok ka ako na yung ulo mo sa mga manok ko. Huwag mo kaming tatakot-takutin. Huwag mo akong takutin. Naku po, Epipanyo ka. Huwag kang mayabang. Pismas mo nga, di mo matanggal-tanggal eh. Di mo nga matanggal, tingnan mo yung itsura mo, tingnan mo yung sarili mo. Anong matatakot sa gasaan mo? Paano ka makasagasa na sa pundo ka? May dala kang mga truso para sa gasaan mo. Grabe to ha. Hindi na tumitira, hindi na basta-basta umano dahil takot nang masagasaan. Ipipan nyo lang. Naku po! At yung iba pang mga vlogger, hindi na sila basta-basta tumitira ng, kumbaga sabi sa pataka na lang. Sas. Dahil baka pag nabasa ko, napanood ko, sasagasaan kita. Iba yung isinasagasa ko, malapisan yan. Ha? Ang ginagamit kong pangsagasa, malapison. Kaya kayo mga vlogger, mga politiko, mag-ingat kayo. Mag-ingat.
careful kayo sa mga ano ninyo. Kami pa yung pinag-iingat. Kung gayahin, dapat ang pinaglalaban ninyo, taong bayan. Dapat ang pinaglalaban ninyo, yung katotohanan. Di ba aling sagasaan nyo kahit sino, kahit malaki, kahit ilan nyo ako. Kahit iglesia ni Manalo na demonyo na Diablo, hindi ako nagdalawang isip. Kahit si Digonio, hindi ako nagdalawang isip. Kasi alam kong mali. Kaya kahit father, gigibain ko. Nako po. Ha? Yan ang ginagawa ko. Pero kung yung ginagawa nyo ganyan, aba, mga kababayan, halatang mga bayad ho ito. Kaya sa aminin ko, dahil sa pagtatanggol ko sa taong bayan, dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan, dumadanas ako ng paghihirap. Ha? Ganoon naman talaga eh. Kahit manood ka ng telebisyon, noong panahon ng mga Kastila, yung mga Kastila malaya, yung mga mananakop malaya na nandoon sa kapatagan, samantalang yung mga bayani natin katulad ni Andres Bonifacio, katulad ni Emilio Aguinaldo ay nakaranas na magtago sa kabundukan. Naging bayani Para pa. lamang iligtas ang kanilang mga sarili. Nang sa ganoon ay mapagpatuloy nila ang kanilang pakikibaka, ang kanilang pakikipagtatanggol sa taong bayan, maging sa ating bansa. Ganito ang nararanasan. Nako po. Hindi na ako magtataka. Tanggap ko. Kaya, mga kababayan ko, huwag po kayong maniwala sa mongoloid at siraulong vlogger na to. Ni minsan hindi po humingi ng pinansyal ang ating mahal na Pangulo para lang tulungan siya sa kandidatura. Dahil hindi niya kailangan yun. Alam naman ng lahat yun. Doon pa lang sablay na itong vlogger na ito. Ha? Pangalawa, kahit hindi bumoto yung mga membro ni Kibuloc, hindi yun kawalan sa ating mahal na Pangulo dahil alalahanin ninyo, 32 million. Ha? 32 million ang bumoto sa ating mahal na Pangulo. Ha? So, yan ay karamihan ay hindi miyembro ni Kibuloy. Dahil ang membro ni Kibuloy na mapapakinabangan mo lang dito sa ating bansa, siguro ay nasa 3,000 lang na pwedeng bumoto. 7 million, tanga. Lakas niyong malaki. Totoo naman na sinasabi ng aming mahal na Pangulo na talagang bula ang propeta yung amo ninyo. Kaya sa pamunaan ng SMNI, lalong-lalo na kay Kibuloc, sabihin mo dyan sa vlogger mo na totoong sinasabi nila, hindi ako totoong makapangyarihan. At ako ay totoong mula ang propeta. Dahil kung totoo akong Diyos, hindi ko na kailangan ng kahit anong kapangyarihan, hindi ko na kailangan ng mga ganito-ganyan dahil makapangyarihan ako. Ha? Baka sakaling magawa mo yan, Kibuloy, matauhan yung mga tauhan mo, gawin mo, baka kahit sa ganyang paraan pa man lamang, makagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo o sa harapan ng Diyos. So mga kababayan, ito lamang po ang aking binigyan ng tirada ngayon. Dahil hindi ko nagustuhan yung para bang pinalalabas nila dito na may utang na loob ang ating mahal na Pangulo sa pinansyal na bagay, maging sa mga membro, no? Kung tutuusin, para lang malaman mo ha, Boss Dada TV, ikaw hinayupa ka. Para lang malaman mo, tulad ng sinabi ko, kahit wala yung mga membro ni Kibuloc, mananalo ang aming mahal na Pangulo. Ha? Yan ang saksak mo sa utak mong napakaliit. Mongoloid ka. Kaya mga mananalo ka rin ang aming... Yan nga naman kababayan, ano? Panay banggit ito ng mongoloid. Sino mo yung mukha mongoloid? Yan yung mata niya. Yung mga mata ng mga mongoloid. Tapos, naging hero pa siya ngayon. Dahil nga ginaya na si Emilio Aguinaldo nagtatago. Ang pagtatago mo talagang duwag ka. Totoo naman talaga na si Pangulong Marcos Bangag ay walang utang na loob. Wala talagang utang na loob yan. Alam ko yan. Bakit alam ko? Andoon nga ako nung panangangampanya yan. Panay ano yan? Panay dikit kay BP Sara Duterte. Dahil nga alam nila, si BP Sara Duterte, di ba talaga sakim sa kapangyarihan, tumakbo ng presidente yan. Dahil mananalo naman talaga. Mananalo talaga si BP Sara. At yung si Bangag Jr., hindi naman talaga mananalo yan. Tinalo na nga ni Lini yan noon eh. Kaya nga, pinilit nila na makuha yung loob ng mga Duterte.
Dahil nga, alam nila na yan lang talaga ang magpapanalo sa kanila. Kaya nga, niligawan si BP Sara. Sus, nako Kati Panyo, wala ka talagang alam. Kung gaano ka kapal lang pismas mo na gamit-gamit ngayon. Ganon kakapal ang mukha mo. At ganon naman kanipis. Yung Well, ayan mga kababayan, mga kaibigan, base po sa aking pong obserbasyon no, sa nangyayari nga. Noong panahon po ng eleksyon, nung tumakbo nga itong ating Pangulo ngayon na si Bongbong Marcos at kasama nga si BP Sara. No? Para sa akin po mga kababayan ay hindi talaga mananalo itong si Bongbong Marcos kung wala nga siya nakadikit doon sa kay BP Sara. Dahil doon pa lang no sa Vice Presidente nung kalaban nga niya si Vice President Leni Robredo, hindi nga siya nananalo at sinabi pa niya na dinaya umano mga kababayan. Ngayon, nung dumikit po siya kay BP Sara, siyempre panahon na yon ay talagang ang suporta po ng ating mga kababayan kay Tatay Digong ay andoon po mga kababayan. Hanggang ngayon nga, di ba? Makikita naman po natin. Kaya ay talagang mananalo si PBBM po sa panahon po na yon mga kababayan. Hindi po natin yan ipagkaila, no? Nakita na po natin kung hindi nga siya nagtandem kay BP Sara, talagang hindi siya mananalo. So, ando na po yon na talagang mananalo po siya mga kababayan. Pero yun na nga, ang nangyayari ngayon ay parang nawasak po yung samahan po nila at yun na nga no, ay nagkagulo po mga kababayan at alam po naman natin na kung titingnan po natin ang mga kababayan po natin, halos karamihan po ay na kay BP Sara. Kahit nga sa ibang bansa, di ba? Makikita po naman natin nung ang pumunta po sa anong bansa ba yun? Nung muntik na matusok yung mukha ni Tambaluslos, di ba? Yung pinaglaban po ng ating mga kababayan doon ay si BP Sara, di ba mga kababayan? So, talagang makikita po natin marami po ang nagmamahal kay BP Sara na ating mga kababayan. Pero kay President Bongbong Marcos, meron din naman, di ba mga kababayan? Pero yung iba nga dyan ay makikita naman natin yung sumasali sa mga rally na ginagawa po nila ay may bayad po mga kababayan. Hindi po galing sa puso yung pong pagsuporta po nila. Di ba? Marami pong mga kapalpakan na ating napanood na yung iba ay nagreklamo dahil hindi na nabayaran sa pagsali po nila sa rally. At hindi po nila alam kung ano pong rally ang sinasalihan po nila. Basta't yun ang sabi na sumali sila sa rally, mayroon po silang tig 1K, 500 at libre na po no, sa kain at tubig. So yun ay siyempre yung ating mga kababayan na medyo hirap din po tapos no mga kababayan ay sumasama po doon po sa mga rally na ginagawa po nila. Pero hindi naman po marami, ilan lamang yung mga sumasali po. Hindi katulad pagka si BP Sara talagang marami po, halos nationwide po no nung ating bansa. Katulad na lang po nung kumilos po ang mga Iglesia ni Cristo. Actually yung Iglesia ni Cristo hindi naman po andoon po sila para kay BP Sara no na dinipinsahan po nila. Pero yung sa Iglesia ni Cristo gusto lamang po nila na muli pong magkaisa. Pero ang pinagtaka ko po itong si Epifanio Labrador kung bakit ay parang ang sakit-sakit po niyang tanggapin yung ginawa po ng Iglesia ni Cristo na wala naman pong gusto mangyari ng Iglesia ni Cristo kung hindi ay muling magkaisa. Diba mga kababayan? So ngayon, parang pinapalaki po nito pong ungas na ito na si Epifanio Labrador na hindi naman natin makikita yung mukha niya dyan dahil palagi pong naka-face mask mga kaibigan, no? Diba? Yung para kasabayan, tama po naman si Rondi News TV na hubarin mo yung face mask mo at humarap ka direkta sa kamera. Pakita mo yung buong pagkatao mo dyan para makilala ka nung mga tao na sumusuporta sa iyo o yung mga tao na bumibilib sa iyo na isa kang bayani. Sabi nga ay isa kang bayani kaya nandyan ka sa kabundukan dahil ganun ang dating mga bayani na nasa kabundukan. So yun ang pinagyabang mo at
sa ngayon, sabi mo ay nakatatakot na yung mga ibang vlogger at kasama pa nga, no, na binanggit mo si Kap Dado. Parang nag-illusionate na ata ang vlogger na ito, si Epipanyo, mga kababayan. So, siguro sa sobrang hirap na po na dinanas niya ngayon, dyan po sa kabundukan, gawa rin naman niya na pumunta dyan sa kabundukan, no? Ayaw po niyang harapin kung mayroon man pong mga kaso na isinasampa ng Iglesia ni Cristo. Kasi puro lang siya dada, wala naman po siyang maipakita na patunay, no? Dapat po pagka mayroon kang idada dyan, mayroon kang mga paratang, no? Mayroon ka ring ipakita na ebidensya, no? Na totoo po yung lahat ng sinasabi mo. Hindi ka dapat matakot, di ba? Lalong-lalo na sa kanya, sabi nga niya, matapang po siya. Bayani po siya ng bayan para po siya sa ating mga mamamayang Pilipino. Pinaglaban po umano niya ang karapatan po nating mamamayang Pilipino. Pero bakit andyan po siya nagtatago, mga kababayan, di ba? Dahil sa mga sinasawalat po niya na walang katotohanan. Yun po ang talagang mangyayari na magtatago ka po. Kahit naman siguro ako kung mayroon po akong ilabas na wala po akong maipakita na patunay o ebidensya, siguro matakot na rin po ako at mamundok na rin po ako, mga kababayan. So, ganun po yan, di ba? So, kayo po, mga kababayan, ano po yung mga komento po patungkol nga dito sa mga pinagsasabi po ni Epipanyo Labrador na takot na umano yung ibang vlogger na masagasaan po. Hindi po mangyayari yan, mga kababayan. Sa isang vlogger po, lahat po yan ay pagka nasa katotohanan po, wala po yung uurungan. Katulad na rin po sa kanyang sinasabi na siya ay nasa katotohanan. O di ba? Yun pong paniniwala po niya. Yung mga ibang vlogger din na katulad sa akin, katulad ni Rundi News TV, yun din po ang kanyang paniniwala na nandyan po sa katotohanan po ang kanya pong ginagawa. So, bakit ka matatakot, di ba, mga kabayan? So, ayan, at hanggang dito nang mumuna tayo at ako po muli ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga ginagawa na reaction video. Hindi man tayo madalas na makapag-upload pero andyan pa rin po kayo, mga kababayan, na sumusuporta po sa aking mga ginagawa po. Maraming salamat po muli at see you po sa next video po. At palagi lamang pong mag-iingat saan man po tayong sulok ng mundo.